Gaano nga ba kahirap na makamit ang kalayaan? Paano mo nasasabing malaya ka na? Kapag ba nagkaroon ka ng pakpak upang ikay makalipad? Kapag ba natuto mo ng iwagayway ang mga ito sa tamang ritmo at alam mo na ang bawat kumpas? Sa kwentong ating masasaksihan, makikilala natin ang mga tauhan, kasabay ng kanilang pagkakalanlan. Si Pagong, siya ay isang nilalang na mayroong positibong pangkaisipan. Siya ang nagpapagaan sa mabigat na hamon ng buhay. Siya ang nagsisilbing buwan sa gitna ng kadiliman. Siya ang mumunting hampas ng alon ng ating kinahihiligan. Siya ang nagbibigay buhay sa kanilang mumunting mundo. Ngunit gaya ng mga tipikal na kwento, nagkaroon ng hindi inaasahang suliranin ang bida. Paano ba kakaharapin ni Pagong ang tagpong ito? Wala na bang ibibilis yan? Ganyan ka na lang? Hayaan mo na, aso, marahil ay nasanay na iyan na laging nasa ulihan at napag-iiwanan. Pagkatapos nilang asarin si Pagong ay tumakbo pa sila upang lalo itong kutsain. Nang tuluyan nang nawala sila aso at pusa, kinausap ni Pagong ang kanyang sarili habang naglalakad. Paano nila ako nagawang kutsain gayong wala akong ibang ipinaramdam kundi ang kabutihan? Kasalanan na ba ang pagiging mabagal at pagiging huli? Makikita nila, kaya ko silang lampasan. Hihigitan ko silang lahat at hindi ako papayag na mayroong makalamang sa akin. Simula nang mangyari iyon, nagbago ang pananaw ni Pagong sa lahat ng bagay. Nagsikap si Pagong na bumilis sa pag-usad, kung minsan pa'y ayaw niya nang magpahinga. Lakad dito, lakad doon, yan ang naging buhay niya. Kailangan ko pang bilisan. Kailangan kong mauna sa lahat. Hindi ako pwedeng malamangan ng kahit nino man. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang grupo ng langgam na nagpapabilisan sa pag-usad. Natawa ang mga ito nang siya'y matagpuan. Huwag kang kukupad-kupad, Pagong. Mahirap na. Baka bukas ikaw na lang naiiwan. Hindi ba't sanay naman siyang naiwan? Wala na lang sa kanya yan. Marahil ay tanggap niya na hanggang dyan na lamang siya. Tignan niyo si Pagong! Mauunahan pa natin! Kasabay ng paglisan ng mga langgam, siya rin paglisan ng natitirang pag-asa ni Pagong sa kanyang sarili. Nais ko lamang na maging malaya. Nais ko lamang ay makausad at makasabay sa iba. Nais ko lamang na tignan ako bilang normal at hindi naiiba sa kanila. Subalit tila napakahirap na maabot niyon. Naglalakad ulit siya habang pinanghihinaan ng loob. Sa pagkahakbang niya, nakita niya ang isang sugatan na ibon. Nag-aagaw buhay na ito dahil sa labis na sakit na natamo. Tulungan mo ako, kahit sana'y may inot makakain lamang, upang maibalik ang aking lakas. Gustuhin man ni Pagong ang wag itong pansinin dahil sa pagkainggit na nararamdaman sa kalayaang natamo ni ibon, hindi niya magawa dahil naaawa siya. Kumuha ng makakain si Pagong at ibinigay ito kay ibon. Maraming salamat, Pagong. Matatawag mo pa rin ba ako mabuti kapag nalaman mo na labis kitang kinaiinggitan? Bakit mo naman ako kinaiinggitan? Dahil sa kalayaan na mayroon ka. Hindi ba't masaya maging ibon? Halos lahat ng tao, maging ako, ay pinapangarap ang maging ibon para lamang makaramdam ng kalayaan. Tama ka naman. Subalit, naiisip ba na hindi rin madaling maging ibon? Bakit hindi? Iisipin mo pa lamang na sa bawat pagkumpas mo na iyong mga pakpak ay maaaring mayroon ng balang nag-aabang upang gawin kang ulam? O hindi kaya'y baka sa pagpapahinga mo sa iyong puno ay bigla na lamang nasa kamay ka na ng isang tao upang ikulong ka? Sa tingin mo ba ay masaya iyon? Hindi ka naman makakaramdam ng kalayaan dahil lang sa pakpak, Pagong. Pero iyon ang nararamdaman ko dahil lagi na lamang akong hinuputya sa aking pagiging mabagal at mahina. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na hindi pakpak ang basihan? Isa pa, hindi kasalanan ang pagiging mabagal. Hanggang sa nakakausap ka. Isa iyong malaking bagay. Tanggapin mo na lamang sa iyong sarili upang makita mo kung anong mayroon ka at hindi mo natignan sa sarili mo bilang isang mahina. Masyadong mahirap gawin niyan, ibon. Wala nang madaling, pero ang importante, sinusubukan. Lagi mo rin tandaan na hindi ka hinaan ng pagtatago sa iyong sariling bahay.
kung ang tanging gusto mo na lamang ay maramdaman ng ligtas ka. Sa kabila ng pagiging malupit sa'yo ng mundo, nananatiling mabait at tinutulungan mo pa rin ako. Kahit na nakaramdam ka ng pagkainggit hanggang sa kabutihang taglay mo. Pagong. Kanyang karanasan, napagtanto niya na hindi nga naman masama ang pagiging huli at mabagal. Dahil ang importante ay makausad at makaalis pa rin sa sitwasyon na nais mong takasan. Bumalik si Pagong sa dati, sa kanyang pagiging positibo. Napakalaking tulong ng pag-uusap nila ni Ibon. Hindi na rin siya madaling maaapektuhan sa sinasabi ng mga nakapaligid sa kanya. Sa isip-isip ni Pagong, hindi man siya makasabay sa pagtakbo ni aso at pusa. Hindi man siya makasabay sa bilis at sipag ng mga langgam. Hindi man siya nagkaroon ng pakpak upang makalipad. Nagkaroon naman siya ng kalayaan noong tanggapin niya ang kanyang sarili bilang siya. Nakaramdam siya ng kalayaan dahil natutunan niyang tignan ang kanyang maliliit na hakbang bilang isang malaking bagay at ito'y hindi hadlang upang siya ay makipagsabayan sa iba. At dito nagtatapos ang pakikipagpaligsahan ni Pagong sa buhay na dapat hindi naman nagsisilbing karera. Maraming salamat sa panonood ninyo. Naway inyo ring matagpuan ang kalayaan na nais ninyong maramdaman.